tao, na mga ulama natin, na kung minsan, subhanallah, sila ay parang ulan lang sa mundo. Na pagkatapos ng malakas na ulan, mawawalan na sila. Ha? Dito sa Pilipinas, nakamit ako ng ganoong tao. Hadith. Oh, kaya, pag namabanggit ko yun, yung naalala ko si Chef, hindi ko mapigilan ng luha ko. Kasi walang masala na nangyayari na hindi ko kinukonsulta sa kanya maliban na talagang pag siyang nagsalita, wala nang magsasalitang iba. Rahimahullah ta'ala. Alam niyo yun, pag nagbanggit ka ng hadith sa kanya, kukoreksyonin ka pa niya. Ay walang ustad doon sa time niya na tatayo, ay pa-doctorate sa time ni ustad. Kaso lang, mag-aagas ang kinuha niya kayo. Bulugul maram sa ulado niya. Consist of 1,000 plus na hadith yan. Mufti Shuaib. Kaya pag nagsalita, si ustad, at kung nagsalita ka na marinig ka niya na wala kang dalil, estudyante niya, pagkagalitan ka niya. Noong isang beses, pinagalitan niya ako, tinawagan niya ako. Sabi niya, may dumating na report sa akin. Sabi niya, pa-sweet-sweet ka pero galit. Ano yun, Sheikh? Ininingan mo daw yung Umirkano Katilan Nas na hindi kasama daw doon yung mga Hudyo at Kristiyano. Totoo ba yun? Sino naman sabi sa'yo nun? Pinigdag dyan sa channel ninyo, hindi pala mabagitin ng channel. Ay, hindi po ako yung Sheikh, ay dapat, pigilan mo, kasi nandyan ka. Sabi niya sa pagmamahal yung ustad yun. Rahimahullah ta'ala. Nakakamiss ang mga ulama natin na tumatayo at nanindigan sa hak. Kasi sa tuwing may mga fitna, silang nagsasalita, at pag nagsalita sila, wala lang fitna. Naalala ko noon, ang pinaka, noon is, nagkaroon ng fitna patungkol sa isa ding alim na nagsabing pwede tayong sumali sa Pasko, mag-participate. Nagsalita talaga siya agad sa radyo. Rahimahullah ta'ala. Kaya sabi nga ni Imam, sino ba yung alim na yun na sinabi niya? Tinignan ko, sabi niya, para bang poetic na pagkakasabi. Kumingin ako sa may bandang Ruknul Yamani, kumingin ako sa may bandang Makam Ibrahim, wala akong makita na katulad sa kanya. So ngayon, buti natin yung Pilipinas. Kahit pa nag-magister nag-doctorate, wala pa akong nakita tulad niya. Wala pa talaga. At sa panindigan sa pagsabi ng totoo. Kung siguro magkakausap lang kami, for the last time, sabihin ko sa kanya na medyo nahihirapan na kami sa dawa. Totoo lang, ustad. Para kaming nawalan ng malaking rukon ng dawa sa kapag wala niya sa dawa sa Lafiya. Kaya sa tuwing nag-open ako ng program, ang tinig na sa Lafiya, inaalala ko parati siya. Siguro paano gagre-react si ustad kung ganito ang sasabihin ko o ganun. Maraming kampo yun sa akin kasi nung graduate ako, usapan namin, pupunta na ako, tutulungan ko siya magturo, lahat. Tapos sinabi niya, kung pupunta siya dito, pupunta siya. Sabi gano'n. So pinaka-last na ko na palang punta yun, yung nagkasakit siya. Na yun na palang huli. At marami kaming napag-usapan, hindi masyadong mahaba kasi masyado na siyang kwan. Ang sa akin lang, minsan, may mga ulan o mga ambon sa lupang ito, sa mundong ito na dadaan katulad niya. Kapag mayroon kayong makita na katulad ng kanyang karika o manhaj, huwag niyong sayangin yung oras. Kasi kapag nawala yan, talagang manghihinayang kayo. Na, bakit hindi niyo in-spend yung oras sa kanya sa time na yun? Rahmatullah alayh. Nung namatay siya, lahat halos ng mga malalaking ulama sa Saudi,
sa Iraq, nagpadala ng kaasiyan nila sa kanya, kilala nila siya. At tinatawag siyang mujaddid ng Salafiyya dito sa Pilipinas. Kaya ako iniingat-ingatan ko lahat ng mga aral niya, fatawa niya, iba pa yung pinag-usapan namin na kami lang sa bahay niya, iba pa yung sa symposium, iba pa. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sana sa panahon, sa mga anak natin na darating, kung hindi man tayo, ay meron din katulad ni Shuaib Abidin na lalabas. Allah. Ala kulli hal,